Hi, good morning, good afternoon. My name is Ariel Villa Jr. and welcome to Santuario Nature Farm. So, sa Santuario Nature Farm po, isang organic farm and isa po siyang NGO. Pag sinabi po natin NGO, non-government organization po. So, hindi po siya nakadepende po sa government natin. So, separated po. Sa Santuario po, binubuo po ng mga board members. Sila po yung mga nagdo-donate po sa farm upang magkaroon po ng pondo para po makapag-run po sa Santuario as corporation. Sa Santuario po, ang aims niya po ay Healthier Philippines using organic farming. So, pag sinabi po natin organic farming, hindi po kami gumagamit ng mga synthetic chemicals at yung mga tinatanim po namin dito ay wala po chemical use. So, si Santuario po ay isang under farm school and also an educational school. Also under din siya ni agricultural learning site. So, LSA po sa Santuario. So, natuturo po kami under ATI Calabarzon ng DA. So, Department of Agriculture. And certified po kami na magturo ng mga student at mag-training po ng mga iba't ibang farmers using organic farming. So, sa Santuario ang goal po niya ay for healthier. So, education, relaxation, medication, and education po yung tinuturo namin dito about farming. So, welcome po sa Santuario. So, when we say specific practices in Santuario, we use the organic farming and it is under organic agriculture. So, i-define ko muna kung ano yung sustainable. Pag sinabi kasi natin sustainable, paggamit ng mga resources na kailangan para hindi ma-compromise yung next generation natin. For example, gumagamit kami dito ng organic na mga chemicals para yung next generation ay makapag-benefit pa dun sa mga gulay na tinatanim namin, yung lupa ay hindi sira. So, using organic farming, mas nagiging sustainable siya dahil ang kino-compromise namin dito ay yung mga next generation ay magagamit pa nila yung mga lupa at may maaani pa silang mga magandang mga bunga pagdating sa crops natin. So, we see the success of it when kaya namin makapagpatubo ng iba't ibang klaseng crops like lettuce na usually ay pang cold climate lang. Makikita din natin yung success na to kapag halimbawa yung environment natin ay maayos. For example, hindi mainit, walang pollution, at the same time healthy yung mga tao sa loob. So, using sustainable method, kino-compromise lagi natin yung time. So, mas mahaba yung time ng pag-aalaga natin sa mga crops dahil organic sila. So, once na organic yung ginamit mo, hindi instant na pag tanim mo ngayon, bukas may aanihin ka na. So, ang organic po ay pag nagtanim ka po ngayon, hihintayin mo po siya ng matagal bago po siya bumunga. So, kaya po hindi po possible na magkaroon po ng mass production under ng organic. And hindi po siya nakakompromise sa sustainable dahil yun po, kailangan lang po ng maayos na planning para po magkaroon ng maayos na sustainable sa isang area. Ayun, so ang usually natanim namin dito ay mga lettuce, roselle, pechay, bok choy, meron din kaming sitaw, talong, meron din kaming usually na nakikita natin sa bahay kubo. Yan. So, gumagamit kami ng tinatawag natin na integrated pest management. Under nito ay yung paggamit natin ng biological control, cultural control, mechanical at saka physical. Pag sinabi natin physical, ito yung pag-handpick natin sa mga uod, pagtanggal ng mga peste. Pag sinabi natin namang mechanical, gumagamit ka naman ng mga machine. For example, nilalagay mo sila sa isang cold storage para yung mga crops may manatili na matagal. Pag sinabi naman natin biocontrol, gumagamit ka ng mga predator. For example, yung bubuyog, kumakain sila ng mga maliliit na insekto na kumakagat dun sa mga dahon ng halaman mo. So pag last naman, kapag sinabi naman natin na cultural, ito yung mga traditional way na ginagamit pa natin dati. For example,
nilalagyan natin ng taklob yung mga bunga. For example, di ba yung langka, babalutan mo siya ng sako para hindi pestehin yung bunga ng langka.